PMA Class 1985. Ang first assignment ko actually is the 48 Infantry Battalion, 5th Infantry Division, based then in Coner, Kalinga, Apayao. Nung unang assignment ko, ang di-discuss ko ngayon is about the Mabiga Complex Campaign noong 1990, 1991, 1992, nung kainitan ng labanan doon. Actually, ang background niyan, yung 48 Infantry Battalion, where I belong, ay na-deploy na prior to that sa Upper Kalinga, Lower Kalinga. Nung at the time na ako ay nandun, nung first assignment ko noong 1985, ang deployment ng 48 Infantry Battalion covered the areas of Coner, Pinokpok, and Kabugao of Kalinga, Apayao. Hindi pa separate ang Kalinga, Apayao nung araw. And nung nakikita namin nung labanan nung at that time ay napakainit at nagkaroon ng revolution, EDSA revolution, at doon nga lumakas ng husto yung CPP-NPA in Kalinga and other areas sa Region 2 at sa Cordillera. Nung lumakas yung nakita namin yung height ng kalaban doon is 1987, especially after the EDSA revolution, na lumakas ng husto ang CPP-NPA doon sa area namin doon sa Kalinga, Apayao at that time. At nakikita namin ay matindi yung labanan nung araw, kasi nakikita namin na lumalakas yung kalaban both in the Cordillera side at saka dito sa Region 2. Pero noong 1987, on October 1987, yung 48 Infantry Battalion was redeployed in Nueva Vizcaya. Nung na-redeploy siya sa Nueva Vizcaya, nag-operate din kami sa bandang Isabela, Vizcaya at saka Ifugao, because at that time ay nag-lilink na yung forces from Central Luzon at saka Northern Luzon. So yun ang purpose ng operations namin doon sa Vizcaya side, ay may stop yung pag-link ng forces ng Central Luzon at saka Northern Luzon area. So nung nakikita na naman nila na lumalakas yung forces sa Cordillera, particularly in Coner, Pinokpok, nire-request na naman ng mga tao doon sa Cordillera na kung pwedeng ibalik nila yung 48 Infantry Battalion, dahil kabisado ng 48 Infantry Battalion yung area na yon. Yung pag-uusapan natin ngayon is about Mabiga Complex. Ito ang Mabiga Complex noong panahon ng Teniente Paco ay pinapatrolan lang namin yan, section platoon lang namin yung pinapatrolan nung araw, 1985. Halos hindi kami ma-encounter nung araw dyan. Tapos nung ma-encounter mo kami yan, sandali lang, tumatakbo yung kalaban. But after nung pagbalik namin nung 1991, yung 48 Infantry Battalion, hindi pa rin, actually wala pa ako doon sa area. I was designated as the Battalion S2 or Intelligence Officer sa Battalion ng 48 Battalion, pero 1992 na. Nung pagbalik ko after my schooling at nakita ko yung situation doon sa area, ibang-iba na nung inalisan namin nung 1987, at nakita namin yung napakalaking pwersa na hindi natin alam pa yung totoong strength ng kalaban noon at capability ng kalaban. At nung nagtanong-tanong na tayo after ma-assign tayo doon, in fact I was assigned in the area January 17, 1992 nung bumalik ako after my schooling. After 2 days, naambos po yung aming battalion commander na si Colonel Dute, pero hindi siya natamaan. Pero may namatay na opisyal, may namatay na mga iba pang mga NCOs dun sa ambos na yon, just 1.5 kilometers away from our battalion headquarters. Yung situation na yon, dun nagpapakita yung iba na yung capability ng kalaban. Kasi 1.5 kilometers na napakaliit pa yung mga bundok doon. Doon na makikita mo na talagang napaka tindi yung strength ng kalaban doon sa area at that time.
So, the first move that we did nung after na kasi yung area namin dun sa Pinokpok, we were then based in area na parang basin. Actually, yung battalion headquarters ng araw, parang basin yung kinalalagyan niya. Nilipat namin kaagad yung aming battalion headquarters to a better position, ayun ng Kalbayan, dun sa Pinokpok din. Doon namin in-establish yung battalion headquarters. From then on, nakita namin yung situation doon sa area until such time na yung tropa namin ay tuloy-tuloy na-establish namin yung ano. Yung kainitan ng operations natin doon sa area ay 1991, wala pa po ako doon. But at that time, ka-deploy ng unit, ang dami ng mga casualties ng units. Nakita ko yung moral ng tropa, nakita ko yung pabalik-balik na lang namuwounded yung mga tropa. Tapos pagka gumaling na naman, babalik na naman doon sa area, marami na nagpapadependency discharge. Doon yung situation doon sa area. Ang deployment namin nung araw, we only covered Pinokpok area. Kasi yung ibang forces nung araw, under kami ng 501 Brigade, under Colonel Garcia, ay nandun yung 54th IB, nandun yung 45th IB, at saka marami pang mga forces noon nandun sa area like yung mga test mission ng Scout Ranger, Special Forces, at nandun yung mga combat support elements, nandun artillery, armor, nandun marami pang support noon ng air assets natin nung araw. Directly supported kami ng mga combat forces na ganito. But kahit napakaliit yung area, covering only a portion ng kasi itong area na to covers the quad boundary actually. Yung quad boundary ng 4 provinces right now, Cagayan, Kalinga, Apayao, at saka Isabela. Itong very significant yung location ng area na to dahil pwede mo ma-access yung Cordillera, pwede mo ma-access yung Region 2, pwede kang pumunta sa iba't ibang lugar ng iba't ibang probinsya, at pwede kang tulungan ng ibang forces, ng ibang CPP, NPA doon sa area at the time. So, dalawa yung pwersa na kinakalaban namin noon, doon sa Cordillera side, lalo-lalo sa area ng Pinokpok. Pero doon sa northern side, covering yung Coner at saka part ng Isabela, ay ng Cagayan, is yung CPP NPA ng Region 2 nung araw. So, ito yung malakas na kalaban namin, pero ang pinakamatindi na kalaban namin nung araw is the 1st National Battalion na tinatawag. Yung 1st National Battalion ay composed ng 3 companies. Meron siyang battalion headquarters. Normally, yung isang strength ng isang company niya ay mga almost 70. Yung isang company niya, full strength niya yun, 3 companies. Tapos yung battalion headquarters niya, halos mga 40 yung battalion headquarters ng 1st National Battalion. Yung nakikita ko doon sa observation namin noon, kasi as battalion esto, pinag-aralan namin yung situation dito. Napakatindi yung pagka-organisa nila dito dahil nung araw hindi namin naranasan yung mag-operate na ang kalaban mo ay battalion formation. Pero dito sa Mabiga Complex na tinatawag, dito sa Pugin, Coner, Kalinga, Apayao, ay isang batalyon ang nakalagay dyan at supported by the militia ng bayan at saka iba pang formation like the mga SYPs nila dun sa area. Pero itong batalyon nila na to, iba yung klase ng training nila, napakatindi yung leadership ng grupo at napakatindi yung disiplina ng CPP-NPA dito na nakikita ko dahil sa pinakita nilang tactics nila nung araw, hindi lang doon sa
pakipaggera, kundi pati dun sa pag-organisa ng mga taong bayan dun sa lugar. So, yung mga formation ng tropa namin noon ay halos dikit-dikit lang yung ano. Meron kaming maling formation ng pagdating namin doon kasi yung battalion headquarters namin, immediately mga 1 kilometer after the battalion headquarters is yung isang company na kagad. Ibig sabihin yung isang company nag-guardia kagad doon sa battalion headquarters. Yung dalawang kumpanya, yun ang naka-forward lang sa amin. So basically, ang formation ng ano namin is company formation, dalawa yung forward, pero nasa likod yung ano, but basically, nagse-secure lang sa halos sa battalion headquarters. But immediately after yung maambus yung battalion commander namin at napalitan siya, nung nalipat na namin yung ano, nagiging 3 na yung maneuver forces namin doon sa area. So, sa side ng Pinokpok, I just hope may illustrate ko yan sa mapa. Doon sa side ng Pinokpok, doon kami nag-concentrate yung forces namin, particularly dito sa Asiga, Amasyan, Katabugan area. Dito kami nag-concentrate ng forces namin. Ang operations namin is portion ng Daga, Barangay Daga of Poner, and Barangay Pugin of Poner. Pero dito pa rin yung atrasan namin dito sa side ng Pinokpok. Yung forces naman ng iba, 45th IB, 54th IB, nandun sila sa forward, nandun din sila sa portion ng Pugin. Yung brigade headquarters namin, normally nag-establish din ng tactical command post doon sa area, at yung mismong brigade commander nandun sa forward. At kami ay dito, nag-screen kami dito sa Pinokpok side nung kami na ay nandun. So, yung mga CPP-NPA, particularly yung 1st National Battalion, as I've said, napaganda yung organization nila, and yung mga tactics nila na inano sa amin ay in-apply para sa tropa namin even before I arrived as the Battalion Esto ay napakatindi kasi ang in-apply nila ay yung mga tactics na yung tropa mag-operate yung tropa normally ang company formation mo halos sunod-sunod kayo doon sa kan kasi restrictive naman yung area, yung terrain mo doon ay rolling terrain, may mga vegetated areas, meron yung hindi. Yung sa Mabiga complex, yun lang ang medyo forested area, pero hindi lahat itong ano. Doon sa area, lahat yun masa na nila at organisado na talaga nila dito. Yung area naman ay composed ng mga halo-halo yung mga tao doon sa area na yon, mostly from the Mountain Province at saka Kalinga at saka galing din ng may mga Ilocano, meron din taga Cagayan doon sa area. So halo-halo yung tao dito. So may mga conflict din sila pagdating sa lupa. So yun yung situation natin doon sa actually doon sa area. Pagdating sa mga kalaban, talagang sa kanila yung masa doon sa area na yun. So yung applications ng tactics ng CPP-NPA doon sa area, in-apply talaga nila dito ay hindi yung kundi marami silang in-apply na mga tactics like yung normal nila is kakaroon ng harassment, kakaroon ng raid, kakaroon ng ambush. Pero yung additional nila dito is yung application sa paggamit nila ng landmines. Yung ito yung first na massive na landmines na ginamit nila at dinugtungan pa nila yan ng paggamit ng indigenous materials like yung mga booby traps nila, mga iba-ibang klase na pinag-combine nila yung tactics nung panahon ng Second World War at saka yung Vietnam na tactics na natutunan nila. In fact, when we were able to capture in their documents, meron yung tinatawag na course nila na indigenous materials course na
ang paggamit ng mga booby traps na to ay makapagtulong dun sa pag-inflict ng casualties. So napakalaki na burden ito pagdating sa tropa dahil pag nagkaroon ka ng casualties, automatic na kailangan mo evac ito. Kailangan mo na naman ilagay sa likod para sa ganun ay ma-delay yung movement mo. So normally ang ginagawa nila kung sa isang hill, pag nag-harbor ka sa gabi, lalagyan nila ng booby trap sa paligid, lalagyan nila ng mga landmines dun sa paligid. Pagbaba mo sa kinabukasan or magpunta ka para makukuha ng tubig, activate na naman nila yung mga landmines sila, magkakaroon ka na naman ng casualties. So ang tendency mo, i-withdraw mo na naman yung forces mo, saka ka naman babalik. Ganon palagi yung tapos harassing ka sa gabi. Gabi-gabi yan, haharasin ka at pag alam nila yung hinarburan mo na area, hinaharas nila yung mga tropa. Nakikita yan palagi dahil doon sa time na yon, ang nakita namin na malakas sila kasi at that time, yung ginagamit natin yung signal intelligence natin at nakikita natin yung mga movements nila based on the signature dun sa signal nila. So, sa gabi pa lang, pagdilim ng gabi, automatic na yan, nalalapit na sa harboring area mo. Even in the battalion headquarters, we have experienced that hinaharas yung battalion headquarters, ginagapang yung mga post. Ganon katindi yung 1st National Battalion nung araw na hindi natin naranasan even in other areas kung yung determination nila na talagang halos stalemate na yung situation doon sa area at the time. Kasi yung pinakita nilang mga capability, yung determination nila at saka yung leadership na pinakita nila, napakatindi talaga yung nangyari. So, ito yung mga situation pagdating doon sa 1st National Battalion